Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay ating ginugunita si Santa Rita ng Cassia. Si Santa Rita po ay pintakasi o patrona ng mga bagay na imposible. Siya po ay anak ng taga-bukid. 4 na mahalagang kalagayan sa buhay niya ang kaniyang pinagdaanan: pagiging dalaga, pagiging may asawa, pagiging balo, at pagiging madre kinalaunan. Sa mga kalagayang ito, nagpamalas po siya ng iba yung pagtitiwala at pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Siya po ay nagpakasal sa isang lalaking naging malupit sa kanya bilang pagsunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na magpakasal dito. Pero sa totoo lamang po, si Santa Rita, dalaga pa lamang siya, nais na niyang maging madre. Kaya nga sa loob ng 18 taong pagsasama nila ng kaniyang asawa, iba yung paghihirap at pagtitiis ang naranasan niya sa kamay ng kaniyang asawa. Ngunit pagmasdan ninyo ito sa pamamagitan ng kanyang taimtim at palagiang panalangin sa Diyos. Nagbalik loob ang kaniyang asawa bago ito mamatay. Kaya si Santa Rita, inalagaan niya ang kaniyang 2 anak. Ngunit nagkaroon ng sakit ang mga ito at kapwa pumanaw. At ang natira na lamang si Santa Rita. Kaya lalong sumidhi ang pagnanais niya na maging isang madre.
Subalit alam po ninyo, sa una, hindi agad siya tinanggap. Dahil noon, mahigpit ang kanilang komunidad at ito ay para lamang sa mga birhen at sa mga walang may asawa. Ngunit dahil sa ipinakita niyang katiyagaan na pagnanais makapasok ng tuluyan sa kumbento, pinagbigyan po siya at sa ganong pagkakataon, siya ay naging alagad ng Panginoon. Nung siya'y pumasok na sa kumbento, ipinakita niya kung paano maging masunurin at maging mapagmahal sa lahat ng kaniyang gawain. Naging deboto po siya kay Kristong nakapako sa krus. Namatay po siya sa edad na 76. Sa dapit hapon ng kaniyang buhay, si Santa Rita nanatiling tapat sa kaniyang buhay panalangin. Ang buhay na ito ni Santa Rita ay konektado sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kinuwento ni Juan kay Jesus Nazareno ang tungkol sa mga taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Kaya ang tugon ni Jesus Nazareno, huwag ninyong pigilan ang mga taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng kaniyang pangalan. Huwag nilang pagbawalan ang mga taong gumagawa ng mabuti, alang-alang sa kaniya na tunay na sumusunod sa kaniyang yapak. Di po ba't si Santa Rita ng Cassia sa unang pagtatangka niyang makapasok maging madre, siya ay pinigilan. Sa ikalawang pagkakataon, hindi agad siya tinanggap. Kaya kinakailangan niya ng iba yung pagdarasal. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan, lahat po tayo tinatawag na maglingkod sa dambana at ubasan ng Panginoon. Sa ganitong paraan rin, tayo'y inaanyayahan na makaisa at tanggapin ang bawat isa upang patuloy na dumaloy ang grasya ng Diyos sa lahat ng tao. Sa buhay ni Santa Rita, makikita ang isang buhay na punong-puno ng pagtitiis sa iba't ibang mga suliranin na kaniyang kinaharap. Sa pagtitiis niya, sa loob ng 18 taon sa kaniyang malupit na asawa, ang pagkawala ng asawa't mga anak, at sa sugat na ibinigay sa kanya ni Jesus, ipinakita niyang makakayanan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng ating panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.